Hello, yun. Guys, ayun, practice lang. Ito, meron akong sample topology dito. Ayan. Ito, ang tawag ko sa topology nito is frame relay multi-point with HSRP, Hot Standby Router Protocol. Ayun, i-configure natin to para mag-work siya. Meron tayong isang subnet under ng router natin, router 4 at saka router 5. Ito yon, yung subnet natin, 192.168.0. ayan, and under niya yung isang network dito. Tapos ito, subnet na to, .30 at saka 10.10.0 at saka 20.20.0/30 para dito sa connection natin. Ito yung magse-serve natin na parang pinaka main. Ito yung magse-serve as a frame relay switch. So i-connect natin yung router 1 papunta dito, and then ito papunta doon. So yan yung using frame relay. Ayan, so pag na-configure na natin yan, ko-configure naman natin to HSRP dito naman sa router 4 natin at sa router 5. Yan yung scenario natin, yan yung topology natin. So ang gagawin natin, pag na-configure na yan, dapat pag nag-fail tayo dito, buhay pa rin siya, tatagos tayo dito, either dito or dito. So yun, umpisa na natin. So umpisa natin sa switch dito. Ito ay ito. So configure natin conft. Hindi na tayo mag-initial configuration, diretso na. S1/3 no shot. Ito relay switching. Yan yung unang config natin, switching. Yan yung una, conft, tapos frame relay switching, tapos int S1/3 encapsulation frame relay INTF type DCE, kasi kailangan yung connection natin from dito is DCE. ito dito dapat to is DCE. So ito din yan, DCE CE, same nito, dapat lahat yan DCE CE. So ayan, clock rate, lagyan natin ng clock rate 64. Sa GNS3 kahit walang clock rate gagana, pero sa real router dapat may clock rate siya. So no shot, okay na tayo dyan sa
dito sa internet 1/3 int s1/0 no shot encapsulation frame relay int f type TCE clock rate 64,000 no shot. So okay na tayo dyan. So dito naman tayo S1/0 kasi tayo ulit int S1/1 S1/3 S1/0 S1/1 no shot encapsulation frame relay INTF TF type DCE clock rate 64,000 no shot. So do show IP in brief, check natin serial 1/0 0/0 serial 1/3 down. So down pa sila kasi wala pa tayong configuration doon. So do show run, check natin. Serial 1 encapsulation frame relay 64 tama, dapat yan yung configuration niya. So 1/0 ito siya 1/0 tama siya. 1/1 no IP encapsulation serial clock rate tama. Sa 1/1 ito siya. So 1/3 no IP no encapsulation sa restart, so tama. So okay na tayo dito. So ang gagawin natin naman, i-configure naman natin yung router naman natin, router 1, router 2, tsaka router 3. Configure natin yan para mag-connect. So sa router 1 muna tayo. Router 1 connect. Lahat yan wala na tayong initial configuration kasi matagal. Ang ano nga pala nito, ang kung mapapansin nyo, meron tayong isang subnet. Ito under ng subnet na to, yung 10.123.0.0, yan yung subnet na bumubuo sa frame relay switch natin dito sa cloud natin na yan. Itong subnet na to. So para mag tayo niya mag-connect, bibigyan natin to ng IP na 1. Ito 1. Ito is 2. Ito is 3 within the subnet na ito. So yun, gagamit tayo ng DLC sa frame relay. DLC yung ginagamit natin, 102, 103, 201, tsaka 301 para mag-connect sila. So yun, unahin natin si router 1. Connect interface int s, lagyan natin ng loopback. Lagyan natin siya ng loopback para maping din natin yung loopback. Close natin to. Lagyan natin ng loopback. Itong router 1, loopback niya
loopback niya is 1.1.1.1/24. Ito gawin natin 2.2.2/24. Ito gawin natin 3.3.3.3/24. Yan, lagyan natin ng loopback. So, unahin natin. Int loop 0 IP address 1.1.1.1 255.255.255.0. So, yun, may loopback na tayo. Int s1/3. Ayan siya. So, encapsulation frame relay. Saka kayo maglagay ng IP address natin dyan is .1 10.123.0.1 255.255.0. IP OSPF point to multi-point. IP OSPF network. IP OSPF network point to multi-point. Yun yung gagamitin natin. No shot. Exit. Ngayon, para mag-connect sila, gagamit tayo ng OSPF router OSPF 1 network. Gagamit ako ng 0 ibig sabihin any yan, area 0. Ibig sabihin lahat ng subnet pwedeng pumasok dyan, para pwede nyo rin kasing ano yan parang be specific, pero ako yan na yung ginamit ko para hindi na ako mag-be specific dito sa kabilang side ng network ko. So yun, okay na tayo sa router 1. Configure naman natin si router 2. Same process lang din, ganun lang din. ConFT int loopback, diba naglagay ako ng loopback 0 IP address 2.2.2.2 255.255.255.0 subnet nya. And then anong interface siya, S1/0 int S1/0. So no shot muna natin, tapos mag-encapsulate tayo ng frame relay, tapos frame relay mali, IP address muna. Anong IP address nyan? 10.123.0.255.255.255.0. So saka tayo mag frame relay IPOS PF network point to multi-point. No shot sa router 2. Then exit tayo. Same din ang gagawin natin dyan, magra-router OSPF tayo para mag-connect. OSPF 1 network tayo, network ganun din 00, kasi bahala ko dyan, maglalagay pa ako ng isa pang subnet network dyan sa baba, area 0. Ang gagamitin ko kasi dito, ang plano kong ituloy dito, since dito HSRP, dito gagawin ko BRRP, and then dito IGRP, yung hindi IGRP, yung Interior Gateway Router Protocol, yung may load balancing. So yun, area 0.
So yun, okay na tayo sa router 2 to show IP in brief. Check natin. Brief 10.1 tapos loopback, so okay. Router 2, router 3 tayo. Router 3, sa router 3 same process lang din. Connect D int loop, gawa tayo ng loopback, int loop 0. IP address, bigyan natin ng IP address 3.3.3 255.255.255.0. so yun, no int ano ba siya, 1/1 int s1/1, no shot mo muna, encapsulation frame relay IP address ano bang IP niya, 10.123.0.3 255.255.255.0. so IP OSPF network point 2, multi-point tayo ang gagamitin natin, and then no shot mo siya, exit ka dyan. And then yung router OSPF natin, router OSPF 1 network natin, any 0.0 area 0. so yun, to show IP in brief, do show run, check natin may loopback, tama. Serial 1 tama, encapsulation tama, may network siya. So okay na yung mga configuration natin, na configure na natin to, ito, pero dito sa frame switching meron ba tayong kulang dyan, kailangan natin i-connect yung router natin, mga router natin, minimize natin yan, exit tayo dito. Kailangan kasi nating i-connect, control C, hindi malinis. Kailangan kasi nating i-connect tong DLC router 1 na to gamit itong interface na to 1/3 using DLC na to papunta sa S01 1/0 using naman yung DLC na to. Ito gawin natin blue pen. Ito kasing interface na to, ito si 1/3 ko-connect natin dito, pupunta dito sa interspace na S1/0. Gagamitin natin yung DLC para mag-connect sila papunta dito. Ganon din naman dito papunta doon. So yun yung mangyayari. So connect router 1, this one, router 1 to router 2 R2. Inom muna ako. Router 1 to router 2. So router 1 papunta sa router 2. Anong gamit natin? Yung interface na S1/3. S1/3. Anong DLC niya? 102. 102 papunta siya sa S1/0. Ito S1/0. Ang DLC niya 201. So enter. Ngayon i-connect naman natin yung router 1 papunta sa router 3. So anong interface niya? Connect muna, connect
R1 papunta sa R3 using interface S1/3. So S1/3 papunta siya, anong DLC niya? 103 papunta siya sa S1/1. Anong DLC niya? 301. So yun, connect. So check nga natin, kailangan nating ma-check yan. So dito ito yung frame switch natin. Dito. Ayan, kung nakikita nyo, ayan o, nag-adjust na siya. Router 1, si router 2. Ayun, kita mo, nag-adjust na rin si router 2. Ayun. So, si router 3, tingnan natin. Ayun. Tingnan nyo. Ayun o. Nag-adjust na siya. So, paano natin matitrace yan? Punta tayo sa router 1. Check natin. Do show frame dash relay map. Mali yung spelling ko. Relay map. Ayan o. Kung mapapansin nyo, meron akong frame relay map. Ayan. Naka sa serial 1/3. 1/3. Ito, 1/3 ko. Nakakonect ako sa 10.122.0.2. Ito. Diba yun yung IP natin? Using yung DLC ko na 102. Ito. Papunta doon. So, si serial 103 up din siya. May IP na .3. .3 to, diba? Ayan o, 3. May DLC na 103. 103, ito. Nakakonect ako siya. So, ibig sabihin, may frame relay mapping na ako sa kanila. So, si router 3 to show frame dash relay map. Ayan o. Ito namang router 3 ko, kung mapapansin nyo, serial 1/1. Ito siya, 1/1. May IP ako na 10.123.01. Ayun. Serial 1, nakamap ako sa may DLC akong 301. Nakamap ako sa 10.123.0.1. Ito siya. So good. Si router 2 do show frame dash relay map. Relay. Ganun din siya. Yung DLC ko na 201. Ayan, nakakonect ako sa 1. So up. Ngayon, pag pining mo sila, kunyari sa router 1, ping natin yung loopback. Ito 222, ito 333. So ping 2.2.2.2. Do ping. Buhay. Ping ko yung 3.3.3. So yun yung loopback nitong router 2 at saka router 3. So piping ko naman yung pinaka IP, ping 10.123.0.2. Mali. Lagyan natin ng 2. So yun kita mo, buhay yung 10.123.0.2. Ito siya. So iping naman natin si 3. Ayun. So buhay, may communication sila. Same here lang din sa sa router 2, piping ko si 1.1 at saka sa
3.3 yung loopback. Looping 1.1.1. So buhay. Looping 3.3.3. So buhay. So ibig sabihin, ito nakakatago siya dito, ngayon sa router 3 ang gawin natin ay exit, mag-trace route naman tayo. I-trace route natin yung IP nito, yung 2.2.2 do. So yun. So ibig sabihin, ang path nitong router natin papunta dun sa router 2 is dumaan siya sa 10.123.1. So alin ba yun? Ito papunta dun. So ang naging path niya papunta router 3, dumaan siya papunta dito. Tapos saka siya bumato dun. Yun yung path niya. Kung sa router 1 naman tayo, trace route 2.2.2. Ayun, isang ano lang siya, direct. Same sa 3.3.3. Ayan. Ngayon sa router 2, kung piping natin si 3.3.3 to trace route 3.3.3, dumaan siya sa 1. So ang path talaga niya, dadaan muna siya sa 1. Yun yung pinaka ano niya pinaka point, tapos saka siya babato doon. Yun yung ano niya, yun yung path niya. Ayun. So yun, working na yung ating frame relay. Napiping na natin, may communication na sila. So okay na tayo dyan. Ang isusunod natin na gagawin is yung HSRP, Hot Standby Router Protocol ba yun? HSRP. HSRP. Hot Standby Routing Protocol. Hot Standby Routing Protocol. Nakalimutan ko Hot Standby Routing Protocol. So yun. Ngayon, doon sa Hot Standby Routing Protocol, meron tayong tinatawag na active at saka standby. Yung active, yun yung pinaka main connection kung saan doon dadaan yung network natin. Yung standby naman, parang pag nag-fail lang yung ating active, doon lang siya mag-a-up. Ngayon may priority siya. Lowest priority, default priority is 100. Ang pwede mo siyang taasan. Kunyari ang active mo is 150, tapos ang standby mo is 100. Ngayon pag nag-fail si active na may priority na 150, so automatic mag-a-up si standby na may priority na 100. Ngayon pag nag-up naman si active na may priority na 150, automatic siya na yung magiging active. Ibig sabihin, the highest priority, siya yung active. Parang ganon. Pagka lowest priority, siya yung standby. Parang ganon. So yun. Ito, configure na natin. So yung router 1, lalagyan natin ng IP. So punta tayo sa router 1, baba natin to para makita natin. So ang IP ng router 1, 10.10.10.1 and 10.10.2. Ito naman 20.20.20.1
and then 2020.2. So yun, lagyan na natin, unahin natin si FA00, FA0/0 no shot. IP address, anong IP address yan? 10.10.10.255.255.255.252 kasi /30. Kung gusto nyong malaman yan, search nyo na lang subnet calculator. Makikita nyo dyan kung yung computation yan. So yun, 252 no shot. So lagyan natin si F0/1 in FA0/1 no shot. Anong IP nya? 20.20 IP at 20.20.20.1 255.255.255.0. Mali, 252. No shot natin. Do show IP in brief. Makita natin. So ito yun. So yung IP natin. So good. Configure na natin si router 1. Umpisa natin si router 4. Configure natin si router 4. Minimize natin to. Ilahin din natin dito siya para kita natin router 4. Yan. Connect. So si router 4 lalagyan natin ng IP. So ang sabi nga dito, meron tayong isang subnet, yung 192.168.1.0. Kukuha tayo ng mga IP dyan. Gawin natin itong FA0/1 gawin natin 2. So yung sa standby, itong FA0.0 gagawin natin 3. Tapos ang gagawin nating virtual interface natin na HRP, kung saan siya yung magiging default gateway ng ating mga client is 1.1. So ibig sabihin, ito ang gagamitin natin pag nag-fail to, o kahit anong fail, buhay pa rin yung 1.1. So yun. Saan ba tayo? To show IP in brief. Tingnan natin. Wala pa. So down yung ating interface, wala pang IP. So int router 4 int FA0/0. So no shot natin. IP add, lagyan natin ng IP add 10.10.10.255.255.252. So yan, no shot natin. Do show IP in brief. Ayan, may IP na 10.2. So ito 10.2. So ito lagyan na rin natin para isang lagayan na. Ang gagamitin nga natin is 192.168.1.2. So int FA0/1 no shot, IP address 192.168.1.2. Ang subnet niya is 255.255.255.0/24. So yun, okay na siya. So i-configure naman natin, itaas natin to dito, itabi natin dito para makita nyo. I-configure naman natin si router 5. Router 5, si router 5 dito, drag natin dito yan kasi hindi na naman natin kailangan si frame relay dyan. So router 5 connect si router 5. Si router 5 wala pa siyang IP
to show IP in brief. To show IP in brief. So yun, wala pa nga siyang IP. So lalagyan natin ng IP itong F0/1. So in FA0/1, no shot muna natin para sure tayong buhay siya. Ang IP niya is IP 20.20.20.2 kasi nga 1 siya, di ba? 2.255.255.252 subnet. Bakit? IP address. Ayan. So yun, may IP na. To show IP in brief. Ano makikita natin? So yun, may IP na siya. .2. So ito lalagyan natin 192.168.13 F0/0 F0 no shot muna natin para sure. IP add 192.168.1.3 255.255.255.0 no shot. So yun, ngayon, hindi line na red line. Wala talaga pero maliit lang. Ngayon, kung mapapansin mo, pag nasa router 5 ako, piping ko yung loopback na ping do ping 1.1.1.1. Wala, patay ako. Ibig sabihin yung loopback natin dito 1.1, hindi ako nakakonect. Ngayon ipiping ko rin si 2.2.2.2 sa router 5. So patay din ako. So ibig sabihin from router 5 papunta dito hindi ako nakakatagos. Sa router 4 kaya looping 1.1.1 wala din. Ibig sabihin wala akong interconnection dito sa simula dito papunta rito, wala akong connection. Saka router 4 ko wala rin. 2.2. So wala akong interconnection. Ngayon ang gagawin ko dyan, mag-configure ako para magkita-kita sila. So dito ako mag-exit ako sa router 4. Unahin natin yung router 4. Gagamit ako ng OSPF, router OSPF 1 network network 10.10.10.0 anong niya, anong wildcard niya 0.0.0.3 area 0. So yun, meron ako sa router 4. Ayun, nag-adjust na, nag-connect na, nag-auto-connect na from router 4 to router 1. Kita mo, nag-connect na. So ibig sabihin pag nag-do ping ako dito, ping 1.1.1.1, buhay na ako. Pag nag-ping ako ng 2.2.2.2, buhay na rin ako. Kahit iping ko pa dyan si 3.3.3, so buhay na ako. So yun, papunta sa lahat ng network ko, buhay na ako. So ganun din ang gagawin natin dito sa R5 exit router OSPF 1 network
0 area 0. So pansinin mo magko-connect yan. Ayun, nag-connect na. Ayun, pag nag to show IP route ka dito, ayan, mag-ping ka, do ping 1.1.1 buhay, 2.2.2 buhay, 3.3.3 buhay. So buhay na siya. To show IP route. Ayan, may mga OSPF connection tayo. So yun, so ibig sabihin buhay na siya. So nagkikita na yung mga router natin papunta doon. Pero itong network natin dito, ito, so yung IP natin, so lagyan natin ng IPC PC1 saka si PC3 ay sa baba pala. Ayan, PC3, ito siya. Mamaya natin lagyan ng IP. Hindi pa tapos tayo sa HSRP nito. So nagkikita na sila. Ang gagawin natin, may mga IP na sila, gagawa tayo ng standby. Ngayon ito ang gagawin natin active, si router 4. Yan, gagawin natin active si router 4. Tingnan natin si router 5. Yan lang naman yung kailangan natin eh. Gagawin natin active si router 4. So in F0/1, ito yan. Yan. Standby tab. Standby 1. Standby 1, nakalimutan ko ilang command lang yun eh. Standby 1. Kaya importante may notes lagi. Isang talaga sa dami ng command, nakakalimutan mo. Kaya practice lang. Ayun, nasaan na tayo? Standby 1, tapos pag nag question mark ka dyan, makikita mo dyan yung IP. So yun, standby 1 IP, tapos yung IP natin, yung Bird1 interface natin, 192.168.1.1. so yun, enter, tapos standby 1 ulit. Priority natin, yun nga yung sinasabi kong priority. Kung ano yung priority natin, the highest sa yung active. Standby 1 preempt. Importante ito para mag-function yung pag nag-active or nabuhay na yung router mo, is siya yung magiging active. Yan. So yun, makikita nyo buhay na. 3 lang command, oh. Standby 1 IP, standby priority, tapos preempt. Active na siya. So sa router 5, exit int F0/0 standby 1 IP 192.168.1.1.
standby 1, priority is 100 kasi standby ko lang siya. Standby 1, preempt. So yun, kung mapapansin mo, ano na yan. Ayun makikita mo. So ibig sabihin, itong router na to, ang state niya is naka-standby siya. Ito yung active. Pag nag-check ka dito, do show standby. So yan, makikita mo. Ino muna. So yun, makikita mo dyan na yung state niya is active. Yung virtual IP address niya, ang standby router, makikita mo kung anong naka-standby, which is yung 3. Ito, standby 3, tama siya, di ba? So, yun yung standby niya. So, do show standby. Tingnan mo sa router 5. Ito siya, standby state. So, yung state niya is naka-standby. Ito siya, router 5. Kung mapapansin nyo, yung state natin dito is active. So, ito nga yung active router 4. So, active router, ayan, pinapakita natin yung 1, 2. So, yun nga yun, di ba? 192.168.2. So, yun yung active. Ayan. Ngayon, since meron na nga tayong standby at saka active, i-configure naman natin dito sa pababa ng network natin. So, minimize natin yan. Punta tayo sa switch. Yung switch na ginamit ko dito is layer 3 switch. So, ang gagawin ko kasi dito, i-disable ko yung routing nito para mag-serve as siya na layer 2 lang. So, para mangyari yon, ang command dito is no IP routing. Yan, ibig sabihin disable na yung routing niya. Tapos syempre itatrunk ko to papunta dito, para kung mag-configure man tayo ng iba pang IP dito or subnet, magko-communicate siya papunta doon. So since isang subnet lang naman ang gagawin natin, so hindi pa siya ganun makakomplikado. So yun, to show VLAN switch tayo. Switch, tingnan natin, default, naka-default VLAN siya. So itatrunk ko yung 1/5 at saka 1/14. So ang gagawin ko dyan, mag-int range na tayo. Int range FA 1/14/15 switch port mode access, switch port mode trunk. So yun, tinrang ko na to show int trunk para makita natin yung naka-trunk. So yun, so kung mapapansin nyo, nung nag-do show int trunk ko, may dalaw tayong trunk, yung 14 sa 15 trunking siya. So ibig sabihin naka-trunking yung dalawang ano natin. So ngayon, buhayin natin yung VLAN, kasi kung mapapansin mo, do show IP int brief. Pag nag-brief ka dyan, check mo yung VLAN kung buhay siya, yung default VLAN 1 natin. Ayan o, bilis, bilis. Ayan o, kung mapapansin mo,
yung bila natin. Ayun o. Nangyari. Tayo dyan. Nag-error pa. Switch ko. Nag-error switch. Nangyari. Nag-error yung switch natin. Patayin ko yung switch natin ha. Stop. Mababa kasi memory key. Stop ko yung switch. Tapos buhayin ko ulit. Bagal. Nasira pa yung switch. Bagal kasi. Ang lakas kasing kumain ng ano niyan, ng process ng GNS3. Kung mababa yung laptop mo or computer, hirap. Gusto ko nga sanang gamitin yan naka virtual box para parang tunay. Ang virtual box na totoong PC. Tapos gagawa ko ng DHCP na server para doon huhugot kasi hindi kaya ng laptop ko. Mas masarap yun, parang tunay na yun. Tapos yung mga client PC mo is naka virtual box din. Parang tunay yun, astig. Pwede ka mag-setup na ng mga IP phone. Yung software sa ano mo, sa client virtual box machine mo. Ayan, ConFT. I-trunk ko na nga yung mga bilis yung int FA 1/14 int range +15 switch port. Pwede kasi itong ano mag ano to switch port trunk. May ano pa to encapsulation ano, pareho lang din naman encapsulation .1Q. Tapos switch port mode trunk. Pucha. Do show in trunk. Naka-trunk hindi naman. Pwede ka mag ano dyan ng bilan. Kunyari mag-allowed ka ng bilan. Kunyari marami kang bilan. Wow. Sisira ang aking raw switch. Nasisira ang switch. Sisira switch ko. Ba yan? Alam ko na. Sige. Shutdown ko muna yung interface ni router 4 at saka ni router 5. Int FA 0/1 shut. Int FA 0/0 shut.
So yan, saka kabubuhayin. Malaki ang process. Start. Subukan natin ah. Nilabas ka na naman yan. Ano yung 8 lang yan? So yun, console natin. Pwede na yun sa ano? Diba? Ay nako, pumalpak ang aking switch. Tayo lang natin. Wala na ako pahali ko. Daffodil? Daffodil? Ang tawag yan? Daffodil. Ay? Alam ko bulak ko. Hindi pa na, kung tawag sa baby nila eh. Connect in range FA1/14/15 no shot switch port mode trunk. Diretso na natin ah. So exit natin ngayon. Trunk na siya. In FA1/10 switch port ko siya sa default bilang switch port mode access switch port access bilan 1 bilan. Ganun din si int FA1/13 kasi isa lang bilan lang naman yan. Switch port mode access switch port access bilan 1 to show bilan the switch. So yun, to show IP in brief. Natin kung naka-up na yung bilan 1. Then up. Thirteen up. 14. Yung bilan 1 natin down. Exit tayo. Int bilan 1. No shot. Ayan, nag-up na. Do show IP int brief. Pag hindi nyo in-up yan, hindi kayo magkaka-connection. Kaya dapat check nyo rin. Ayan, up na. Kita nyo. Kita nyo siya. Up na siya. So yun, up na. Ngayon, ibuhayin na natin yung router 4, router 5.
interface natin. No shot. No shot. To show standby. Speak. Wala pa. Nagsasalita pa. Hindi pa siya buhay. To show standby. Listen. So listen pa lang. Yung isa nagsasalita, yung isa listen. Yun, active na siya. Listen pa rin to. Ayan, active na siya. Speak. Wala pa. Ayun, standby siya. Standby. Yeah, standby siya. Active itong isa. So, okay na. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng IP yung mga PC no natin. PC1 tsaka PC3. PC1. Tsaka si PC3. Dito natin lagyan. Mali. Baliktad. Ito si PC1. Ito si PC3. Wait na, para makita lang ninyo. Router 5. Wow, router 5, router 4, PC1, PC3. Lagyan natin ng ito na IP 192.168.1.30/24 192.168.1.1. Yung gateway natin, yung virtual interface ha. IP 192.168.1.40/24 192.168.1.1. yung virtual gateway natin, yung virtual interface natin. Yun yung gateway natin. Ngayon, ngayon, syempre may binigyan natin to ng IP. Ito meron na tong IP, meron na tong IP. Ito .30, ito .40. Under ng subnet na nito .0, under ng subnet na yan. Ngayon, from dito, ipiping natin yung itong router na to. Titingnan natin kung tumatagas. Piping natin yung loopback niya na 2.2.2.2. Tsaka yung IP niya na 10.123.0.2. Ito. Ayan. Same dito, di ba? Itong loopback nito .3.3.3.3. Tsaka yung IP nito na .3 under ng subnet nito. Yan ang gagawin natin. Sabay sila papunta dito naman tong isa. So yan yung gagawin natin. Tapos ida-down natin yung ito, ida-down natin tong IP nito. Or ito nga yung active, ida-down natin yan. Titingnan natin kung magkakaroon ng interruption
yung interruption yung ping niya. So yun, from PC1 pupunta tayo sa ping.2.2. Mali. PC1 ping.2.2.2.2 tas C, ika-count natin siya sa 1,000 para makita nyo. Wala. Bakit wala? Wala. Ping 3.3.3.3. Count natin siya ng 1,000 din. Wala. Wala. Aha, teka. Router 4. Aha, router 4. Exit tayo dito. Try kong mag-router. Magdadagdag ako ng OSPF1. Ine-network ko yung 192.168.1.0. Aha. Ano sa ang wildcard niya? 0.0.255. Area 0. Ayun. Ayun, nag-reply. So, ganun din ang gagawin natin dito sa router 5. Exit. Router OSPF1. Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0. Yan. So, good. Ngayon, ang gagawin natin dyan, nakikita nyo siya na may reply. So, may reply. So, di ba sabi ko nga, i-down natin yung interface nito. Kasi, kung mapapansin mo, control C natin yung count, yung ping natin dito. Control C. So, control C natin dito. Yan. Mag-trace route tayo. Tracert natin si 2.2.2.2. Tracert ba yan? Trace. Ayan. Kung mapapansin mo, pag nag-trace tayo sa PC1, ang papunta sa dumaan siya sa .2 from PC1 na .40, unang dinaanan niya is si .2. So from PC1 papunta dito sa .2. Ito yung .2 natin, di ba? Saka siya tumago sa 10.10.1. Ito 10.1. Saka pa siya dumiretso sa 02. 10.123.02. Yun nga yung loopback, di ba? Na ano dito sa PC3 trace 3.3.3. Ganon din si PC3. Ito ang way niya talaga. So lahat ng client under ng subnet na 192.168.0.1, ang talagang tatagusan niya dito papunta dito sa .2. Yan yung pathway niya. From here papunta dito, papunta doon, tapos saka siya diretso sa network sa kabila, sa destination. Ito .3. So yung .3, ang loopback niya is 3.3. So yun, ngayon ang gagawin natin, isa-shutdown natin to, titingnan natin kung saan siya dadaan. So ping uli natin dito, ping. So yan, titingnan pati natin kung mamamatay yung ping natin.
So, ang gagawin natin, isa-shutdown natin yung active na F0/1 sa router 4. So, int fa0/1 shut. Ilang timeout kaya ang tatanggapin niya? Kung mapapansin nyo, nag-active na. Active na siya. Ang problema kasi sa ayun, nag-reply na. So, ibig sabihin, shutdown natin to. Medyo matagal din yung interruption. May adjustment dyan. May adjustment dyan. I-adjust yung speed niyan kung ilang seconds. May adjustment dyan. Ngayon, yun yung pag-aaralan ko kung paano i-adjust natin yan. Meron yan. Kung paano i-adjust natin yung bilis nung pag-active at deactive yung Ngayon, control C natin to. Control C. Tingnan nga natin kung ilang ping yung ilang seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22 seconds. Mga siguro ganun, pero na-adjust yan. May dyan, may way dyan para maging mas mabilis pa yung turnover ba yung failover. So, tracer natin to. Trace natin si 2.2.2.2. So, ayun iba na yung dinaanan niya, .3. So, ibig sabihin, dito na siya dumaan sa .3. Yan na yung active niya. Papunta dun sa 2. Trace 3.3.3. So, yun, .3. So, yun. Ngayon, i-up uli natin to no shot. Ping uli natin ping lang natin. Huwag na natin count kasi hindi na natin kailangan. So yun, buhay na uli yung active natin. So mag tracer ulit tayo dito. Tracer. So .2 na uli. So kung sino buhay, doon siya nagpapat. So ibig sabihin standby na lang talaga yung isa. Standby, walang use. So yun, yun yung activity natin ngayon. Sana may natutunan kayo. Magandang simulation yan para ma-practice. Ayun. Kung gusto mo i-telnet o another configuration yun, hahaba pa. So doon na lang tayo mag-focus muna. Ayun. Salamat po. Naghang pa. Anak ng pinanggata. Naghang pa.